Ayan. Miyerkules na naman at 3:40 na. Itutuloy na naman natin ang pagkatuto sa Filipino 10. Magandang hapon sa lahat sa mga aktibo at mahuhusay na mag-aaral ng grade 10. Huwag kalimutang i-share ang ating link para maabot natin ang mga katulad ninyong grade 10 na nais matuto at makibahagi sa pamamagitan ng pag-share. Nakatulong ka na. Sige, magandang hapon muli sa lahat. Bumati muna tayo. Magandang hapon sa aming butihing OIC Principal. Okay, binabati ko muli. Magandang hapon sa aming butihing OIC Principal ng Las Piñas East National High School at PPS sa Agham, Dr. Raquel M. Austero. Magandang hapon po, ma'am. Gayon din, binabati ko rin po ang mga masisipag at mahuhusay na guro sa Las Piñas East National High School. Sina Ma'am Nenita Anihas, Ma'am Nenita Mangapot, Sir Joel Cambalon at Sir Alvin Dianya. Yan yung mga gurong sumusubaybay at tumutulong sa atin pagdating dito sa ating programa sa Itulay. Magandang hapon po. At syempre, yung lahat ng mga guro sa buong Pilipinas na tumututok at sumusuporta sa atin sa Itulay. Magandang hapon po mga ma'am at sir. Yan. Sige, bago ang lahat ay i-share muna natin itong link natin para sabi nga marami tayong matulungan na mga mag-aaral ng grade 10. Sige, sabay-sabay natin itong gawin. Yan. Yan, sabay-sabay natin ito. Yan, sige. Siyempre, bumati muna tayo. Binabati ko yung lahat ng mga nandito ngayong hapon, yung mga aktibong mag-aaral ng grade 10 na nakasubaybay kaagad kanina pa. O, sige, bumati muna tayo. Binabati ko si Eliana Albines Balyong. Yan, mula sa 10 Innovation sa Las Piñas East National High School. Gayon din kay Alexis Mendoza Santos mula sa Macabebe High School, Pampanga. Ted Sara, magandang hapon sa iyo. Yan, binabati rin natin, hindi talaga nawawala sa attendance natin, no? Nandito si Rainiel Manabat de Vera. Magandang hapon, Rainiel. Yan. Sabi niya, good afternoon, my tutor. I'm here again. Oo nga. Nakakatuwa naman, hindi lumiliban. Gayon din, magandang hapon kay Franklin Ascura. Okay, Mark Hill Canedo, magandang hapon sa iyo, anak. Gayon ng 10 Integrity. Yan, tuwang-tuwa. Magagandang hapon sa inyo. Huwag kalimutan i-share yung ating link para nang sa gayon, marami tayong maabot at matulungan. Sabi nga, isang share lang, nakatulong ka na, di ba? Okay, o sige. Tingnan pa natin yung iba pang mga pagbati. Nandiyan na si April Moriel. Okay, si Caitlin Chavez Castro. Magandang hapon mula sa 10 Integrity. Okay, pakishare na lang yung link natin. Gayon din. Sige, magandang hapon sa lahat ha. Sige, bati muna tayo. Lahat ng mga aktibong mag-aaral ng grade 10, pahingi nga muna dyan ng papuso. Papuso muna tayo para nang sa gayon ay marami tayong hintayin natin yung iba na makikinig at makikibahagi sa atin ngayong hapon. Yan, magandang hapon sa inyo. Minabati ko kayong lahat. Okay. Sige. Tingnan natin. Ngayong hapon ay ang ating, pa-shout out daw si Tutor Mel. Okay, magandang hapon Tutor Mel. Jason Pabero, magandang hapon. Alexis Santos. Yan, ang daming pa-shoutout. Aktibo na naman talaga sila. Ngayon, nakikita ko na ang mga papuso nila. Ngayong hapon ay nasa ika-7 linggo na tayo ng unang markahan. At ang ating tatalakayin ay mga panandang diskurso. Yan. At nais ko rin palang ipabatid na ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang Global Media and Information Literacy Week. Yan ang ipinagdiriwang natin ngayong linggo. Mamaya magkakaroon tayo ng ilang impormasyon kaugnay dyan. Ha? Sige. Okay, balik-aral na muna tayo.
Balik-aral na tayo. Tingnan ko nga kung naaalala ng mga grade 10 kong mag-aaral. Okay, o mga grade 10 kong tuties ang natalakay natin nung nakaraang aralin. Sige, simulan na natin. Ha? Simulan na ba natin? O sige, yan, marami nang pumupuso. Hudyat na ito ay nagnanais ng magsimula. Ayan. Ayan na, may papuso na ng malaki si Alexis. Okay. Good afternoon sa iyo, Rahima Biray. Gayon din kay Norilyn Malay Maniago. Magandang hapon. Sige, balik-aral na tayo. Mga aktibo kong mag-aaral ng grade 10. Mukhang naibahagi na natin yan. Marami na tayong maaabot. Ngayon, gusto kong magbigay kayo ng 3 mahahalagang salitang na naaalala sa nakaraang aralin. Sige nga, tingnan ko nga, simulan na natin. Naku, nakalimutan na ni Alexander. Okay, 3. Sige, tingnan ko nga kung sinong nakakaalala. Sige, si Eliza, magandang hapon sa iyo, Eliza. Yan, mga papuso. Umpisa nung isa sige, tingnan natin. Ano ba yung 3 salita na mahalaga na may kinalaman sa nakaraan nating aralin? Tingnan ko nga. Aba, mahusay. Nakakita na kaagad ako. Oh. Mahusay si Caitlin. Sabi ni Caitlin, Juana Iglesia, ang tinalakay nung nakaraan ay panghalip, anapora, at katapora. Mahusay. Very good, Caitlin. Mahusay ang iyong memorya. Tunay na natutunan mo yung nakaraan. Sige, tingnan natin. Ay, sabi ng iba, ay, sana all. Nagme-memo plus. Sige, tingnan natin. O, balik-aral. Tingnan ko nga kung naalala pa yung mahalagang, yung 3 salita na yun na mahalaga sa ating nakaraang aralin. Dito, gagamitin natin. Sa panuto natin, isulat ang A kung ito ay anapora at K naman kung ito ay katapora. Yun ang gagawin ha. A, anapora at K kung katapora. Nagka-amnesia na raw. Huwag, kaya nga babalikan natin para maalala. Upang tumatak, hindi lamang sa isip, pati sa puso. Diba? Okay. Sige, simulan natin. Ayan. Marami pang humahabol. Ayaw magpatalo. Ganyan talaga mga grade 10. Aktibo talaga. Sige, tingnan natin kung tunay na naalala. Unang bilang, lagi ko sinasabi na kapag sasagot, lagi isulat ang bilang. Pagkatapos nito, ilagay ang letra ng inyong sagot. Ha? Sige. Tingnan natin. Okay, unang bilang. Ito ang nagbibigay ng liwanag sa kadiliman ng gabi, ang bilog na buwan. Ano ba ito? A, anapora o K, nakatapora? Tingnan ko nga. Nako. Sumagot si Rainiel. Ito daw ay K. Tingnan ko nga ang sagot ng iba. Sabi ni Eliza, K. Sige, tingnan nga natin kung sila nga ba ay tama at naalala nga ba talaga nila. Sige, tingnan ko nga. Yan, magaling. Tingnan nyo. Okay, mahusay pa rin talaga ang memory at natutunan. Mahuhusay. Sige. Yan, tama ang mga sagot nila. Ni Alexander, Caitlin, Bianca. Okay, mga mahuhusay. Sabi ko na nga ba, hindi kayo nakalilimot. Sige, pangalawa. Tingnan natin ang ikalawa naman. Nakapili na ng damit na bibilhin si Atara. Ngunit nakita niyang kulang ang perang dala niya. Ano kaya ito? Anapora o katapora? Tingnan, aba may sagot na agad si Elena. Okay, magkaiba sila ng sagot ni Jonathan. Tingnan natin kung sino ang tama. Ang tamang sagot ay A. Ito ay anapora dahil mas nauna ang pangalan kaysa sa panghalip. Ayan ha. Kaya tama ito ay anapora. Sige. Ba, tama naman marami namang tumama. Nagkamali lang. Okay lang yon. Sige, tingnan natin sa ikatlo. Siya ay isa sa mga dayuhang turista na patuloy na pumupunta sa Boracay. Dahil ayon kay Claude Gray, paborito niya itong pasyalan. Ano kaya ito? A o K? Tingnan, aba, ang bilis sumagot Talagang aktibong-aktibo, pinatutunayan. At tingnan ko, pare-pareho ng sagot si Janelle, Elena, Rainiel, Caitlin, Kim, Jiro, yan, Bianca. Tingnan natin kung tama sila. Tama, kayo ay, tumpak ang inyong sagot.
Okay, magagaling. Aba, nakakarami na ha. Sige. Sunod, ikaapat. Kaapat na tayo. Sila ay laging nag-aagawan sa pila tuwing kainan. Makikita sa mukha ng mga kalahok na kontento sila at nasisiyahan sa seminar. Tingnan ko nga kung ano ang sagot sa bilang 4. Tingnan natin. Tingnan ko. Aba, may sagot na si Rainiel. Talagang ito ay aktibong-aktibo to. Linggo-linggo, walang palya tong si Rainiel at nakatutuwa. Gayon din naman ang iba. Yan, ang sagot nila, ang daming sumagot. Aba, meron akong nakitang isa na nalito. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ano ang tamang sagot? K. Ito ay kataporan na una ang panghalip kaysa sa pangalan. Yan. Sige, ikalima na tayo. Sumali si Alexa sa paligsahan at nanalo siya. Tignan ko nga. Okay, sa panglima, kung ito ba ay A o K. Tingnan natin. Aba, sabi ni Caitlin, A. Sabi ni Eliza, gayon din. Si Jiro, aba, mukhang tamang-tama na sila. Alam na talaga nila. Sige, tingnan ko nga kung tama. Ang tamang sagot ay A. Anapora. Yan, nakakatuwa. Naalala na, nakapagbalik tanaw na. Okay. Sige, yan no. May pa-thumbs up si Tutor Donna. Thumbs up sa mga nakaalala ng ating aralin at nakakuha ng 5. Okay, tingnan ko nga, pa-thumbs up naman. Sa mga nakakuha ng 5. Okay, kung may ilang pagkakamali, okay lang yun. Ang mahalaga, na may naalala ka. Aba, ayan, may papuso pa, natutuwa. Sige, tingnan natin. Yan. Okay, tingnan nga natin. Pa-thumbs up. Ba, hindi lang thumbs up ang ibinigay kay Tutor Donna at hindi lang thumbs up ang ibinigay sa mga sarili, pinusuan pa. Yan ang nakatutuwa kay talaga, grade 10. Yan, ayan, ang laki ng thumbs up ni Alexis. Gayon din si, si Rainiel, tuwang-tuwa, abot hanggang tenga yung ngiti. Nakakatuwa naman grade 10 pag ganyan kayo. 'Di ba? Yan, sabi ni Jennifer, thumbs up, malaki, kasing laki ng thumbs up ni Tutor Donna. Yan, sige. Nakita na natin at nabalikan ang ating naging aralin nung nakaraang linggo. Okay, tutungo na tayo sa bago nating aralin. Handa na ba ang lahat? Tingnan ko nga kung handa na. Sige, lagyan nga ng tatak na puso. Okay, kung handa nang makinig ang mga aktibong mag-aaral ng grade 10. Yan, tingnan ko nga. Papuso naman. Ayan, ang dami ng pumupuso. Mukhang talagang nananabik na at handang-handa na ngayon sa ating talakayan. Okay. Ayan, may thumbs up pa, may papuso pa, nakakatuwa kayo. Pati mga mata, sabi kasi pati mga mata ay may puso na rin nakikita. Handang-handa na ang lahat. Ano pang hinihintay natin? Sisimulan na natin. Sige ha, dahil nung nakaraan nakita ko ang inyong kahusayan sa panunuri, tingnan natin ngayon. Meron tayong pagsasanay muli. Ito ang gagawin natin. Ating panuto, lagyan ng check kung angkop ang gamit ng salitang may salungguhit. Okay, at X naman kung mali. Nako, nawala yung ano natin, dapat ito ay dahil. Okay, sige, sandali lang ha. May pagkakamali sa unang bilang. Sasabihin ko na lang. Sa unang bilang, nagmamadali si Quasimodo dahil gusto niyang mailigtas sila Esmeralda. Ang salitang may salungguhit dyan ay dahil, nawala. Nabura siguro. Sige, pero ang salitang may salungguhit dyan ay dahil. Okay, ito ba ay tama ang paggamit ng salitang dahil? Okay, lagyan ito ng check at X kung hindi. Tingnan ko nga. Naintindihan naman. Very good. Sabi ni Rainiel, check. Okay. Si Alexis, check din daw. Si Alexander, check. Ang bibilis si si Althea, gayon din. Si Bianca. Sige, tingnan natin kung check. Pasensya na ha, dahil dapat yon. Mahusay talaga. Hindi lang mahusay magsuri, mahusay ding makinig. Yan. Tama kayo. Tama ang pagkagamit ng salitang dahil diyan sa unang pangungusap. Okay, tingnan natin. Ikalawa.
hindi matanggap ni Frollo na hindi siya kayang mahalin nila Esmeralda. Bunga nito ay nakabuo siya ng isang masamang balak para sa babae. Tama nga ba ang gamit ng pariralang bunga nito sa ating pangungusap? Tingnan ko nga, check o X. Okay, yan. Sumagot na agad. Ang bilis ni Elena. Okay, pumangalawa si Rainiel. Ang sabi nila ay X daw. Tingnan ko nga. Check. Tama bunga nito. Okay, check daw. Oo. Okay, sa hindi niya matanggap na hindi siya kayang mahalin nila Esmeralda. Okay, ay nakabuo siya ng isang masamang balak. Tama ang gamit. O, sige, tingnan natin mamaya. Okay, ikatlo na tayo. Ang kanyang matinding pagnanasa kay La Esmeralda ay ang nag-udyok sa kanya na talikuran ng Panginoon. Kaya napagpasyahan niyang pag-aralan ang itim na mahika. Tama ba? Check ba o X ang gamit diyan ng salitang may salungguhit na kaya? Sabi ni Elena, check daw. Okay, inulit pa. Sabi ni Eliza, check. O ba, puro check na si Caitlin, check din. Gayun din si Jennifer, Bianca, aba, check sila lahat. Tingnan natin kung check nga ba. Yan, tama, check nga. Okay? Sige, magagaling. Ika-4, kung sa pagiging Kuba, siya rin ang pinakapangit sa buong Paris. Kung sa pagiging Kuba, siya rin ang pinakapangit sa buong Paris. Tingnan ko nga, tama ba ang gamit ng salitang may salungguhit na kung dyan? Nakita kong sagot, si Caitlin ang nauna. Ang sabi ni Caitlin, X. Okay? Tingnan natin. Okay, ang sabi ni Althea, gayon din, X, si Elena, Norilyn, X daw, si Eureka, ganun din. Ay, sabi ni Eureka, ay, number 3 pala yun. Okay, ba, may paliwanag pa agad si Alexander, o, sige. Sabi daw ay X, tama. Okay, mga sumagot ng X, check kayo dyan. Okay, sige, ika-5. Kapag pakasalan mo ako, ililigtas kita sa parusang kamatayan. Tama ba? Check ba o X ang gamit ng salitang kapag sa pangungusap na yan? Tingnan ko nga. May sagot na ba sa bilang 5? Aba, meron na. Nanguna, sabi ni Rainiel, X. Si Eliza, check. Tingnan natin kung sinong tama. Sabi ni Jiro, X. Sabi ni Janelle. Sige, tingnan natin kung ito nga ba. Ano nga ba ang sagot? Kapag pakasalan mo ako, ililigtas kita sa parusang kamatayan. Check. Okay, may kondisyon. Nanghingi siya ng kondisyon. Kapag pakakasalan mo ko, ililigtas kita. Okay, sige. Sige nga, pansinin niyo yung mga salitang may salungguhit na tinignan natin kung tama ba yung naging gamit. Okay, pamilyar ba kayo sa mga salitang ito na may salungguhit? Tingnan ko nga. Pamilyar ba kayo? Okay, tingnan nga natin. Ano ba yung mga salitang may salungguhit? Ayan, kaya, kung, kapag, dahil, bunga nito. Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Sige nga, kung pamilyar, papuso nga. Kapag hindi ay pwede nang pa-thumbs up. Yan, sige, tingnan ko habang hinihintay ko ang sagot. Okay, cause and effect daw. Sige, batiin muna natin ang mga naririto. Yan, magandang hapon. Sige, mag-shoutout muna tayo. Teody, Mecha. Okay, yan. Sige. Pamilyar ba kayo? Ba? Sabi ni Rainiel, oh. Mahusay si Rainiel. Sabi niya, pag-ugnay po. Pag-ugnay nga kaya? Sige, tingnan natin. Aba, pumuso na. Oo. Ayan, ang daming puso. Althea, salamat sa napakarami mong puso. Napaka mapagmahal mo. Sabi ni Elena, opo, dahil labis itong ginagamit. O, lagi itong ginagamit. Okay, gayon din. Ayan, pumuso na. Familiar daw sila. Sabi ni Rainiel, nakita ko kanina. Okay, shout out kay Sir Alvin Bianya. Yan, ang masipag na guro sa matematika sa Las Piñas Estational High School. Magandang hapon po. Yan, sige, tuloy na tayo. Sabi natin, tingnan nga natin, sabi ni Rainiel kanina, ito ay pang-ugnay. Tingnan natin kung tama.
Okay, ano daw ito? Nag-isip no? Okay, tinatawag itong mga panandang diskurso. Pag sinabi nating mga panandang diskurso, okay, ito ay mga salita o mga pariralang karaniwang kinakatawan ng mga pang-ugnay. Tama ka doon, Rainiel. O pangatnig. Okay, ito yung mga pangatnig dahil ang pangatnig, ito ay tinatawag at nasa ilalim rin ng pang-ugnay. At ang mga yan ay nasa tinatawag nating mga panandang diskurso. Yan, tama kayo ba? Ngiti-ngiti. Papaiyak pa si Rainiel, oh. Tama ka, yan. Sige. Yan, tama ka naman dyan. Tandaan ito ay mga pangatnig. Kalimitan ng mga panandang pangdiskurso ay mga pangatnig. At ang pangatnig ay nasa ilalim ng pang-ugnay na tinatawag din naman nating panandang diskurso. Yan. Sige, palawakin pa natin ang ating kaalaman kaugnay dyan. Yan. Ano ito? Okay. May mga gamit at pangkat ang mga panandang pandiskurso. Yan. Ang una, pag tayo ay nagdaragdag ng impormasyon, gumagamit tayo nito. Ikalawa, kapag tayo ay nagbubukod o naghihiwalay ng kaisipan, salita o pahayag, maging sugnay, gumagamit din tayo nito. Yan, ang daming papuso. Nakatutuwa talaga kayo. Yan. Ikatlo, ito ay ginagamit kapag nagpapahayag ng kinalabasan o kinahinatnan. At ang pang-apat ay nagpapahayag ng kondisyon o pasubali. Yan, sige. Yan, talagang hakdang handa o pusong-puso talaga sila. Yan, sige, tingnan natin. Una, ang mga salita o katagang at saka pati ay nagsasaad ng pagdaragdag ng mga impormasyon. Kapag tayo magdaragdag ng impormasyon sa pangungusap, gagamit tayo ng mga katulad ng mga at, saka, pati. Tingnan natin ang halimbawa. Tandaan yan Ngayong linggo ay ipinagdiriwang ang Global Media and Information Literacy at hinihikayat ang lahat na maging responsable sa paggamit ng mga social media. Okay. Kung gayon, ginamit dito ang at upang magdagdag ng impormasyon. Bukod sa ipinahayag niya na ngayong linggo ay pinagdiriwang ang Global Media Information Literacy, dagdag siya ng impormasyon at nagsasabing hinihikayat ang lahat na maging responsable sa paggamit ng social media. 'Di ba? Tama naman 'yun. Lahat tayo ngayon ay dapat maging responsable sa paggamit ng social media. Okay, kasi lahat ay pwedeng makabasa, di ba? Yan, sige, magandang hapon mula sa SDO Pampanga. Okay, Ella May Dabu. Yan, magandang hapon sa iyo. Okay, tingnan pa natin ang ikalawang halimbawa. Layunin ng media and information literacy na maunawaan kung paano kinokolekta at kinagamit ang mga datos. Saka, pangalagaan ng kaligtasan at seguridad nito. Yan. Gumamit tayo ng salitang saka dahil nagdagdag tayo ng impormasyon. Kaya ang gamit ng at saka pati ay upang magdagdag ng impormasyon. Ba? Salamat sa mga papuso. Okay. Yan. Check daw, sabi ni Jason. Check at may puso pa. Yan laging tandaan. Sige, sa ikalawa na tayo. Gagamit naman tayo ng mga salitang maliban, bukod kay, wag lang, at bukod sa, okay? Kapag tayo ay nagbubukod o naghihiwalay ng dalawang kaisipan o pangyayari. Okay, binubukod naman natin, ibig sabihin magkaiba yung konsepto. Diba? Kaya pag magkaiba ang konsepto, gagamit tayo nito. Halimbawa, maliban sa pag-post sa ating social media, mahalaga rin na masuri kung totoo o tama ang impormasyon na ating ibinabahagi. Yan. Ano ang ginamit na salita natin na pang-ugnay o panandang pangdiskurso? Gumamit tayo ng maliban. Gumamit ng maliban sa halimbawa. Okay, sapagkat nais niyang ibukod yung impormasyon niya
doon sa susunod. Kaya gumamit ng maliban. Pagbubukod o paghihiwalay. Tama, Elena, maliban. Sabi ni Alexis, yes, yes, yes. Ang daming yes. Oo, tama yun, no? Sige, yan ha. Pagbubukod o paghihiwalay. Tingnan natin ang ikalawang halimbawa. Kaya niyang gawin ang lahat. Huwag lang maparusahan sila Esmeralda. Okay. Ito ay batay sa nobela ng Kuba ng Notre Dame. Yan yung bahagi na yan. Sige. Kaya niyang gawin ang lahat. Huwag lang maparusahan sila Esmeralda. Ano ang ginamit na panandang diskurso para mabukod natin at maiwalay ang unang impormasyon? Gumamit ng salitang huwag. Diba? Huwag lang. Okay? Yan, tama. Huwag. Para namang takot na takot si Elena sa pagkakasulat niya. Huwag. Tama rin si Rigor. Yan. Sige. Aba, walang tigil sa pagpuso. Talagang gustong-gustong matuto ng grade 10. Yan. Sunod tayo. Natandaan na, pag tayo ay nagbubukod o naghihiwalay ng impormasyon sa pangungusap, yan ang ating mga ginagamit. Maliban, bukod kay, huwag lang, at bukod sa. Tatandaan yan, dahil mamaya may pagsasanay tayo. Okay, ngayon naman sa ikatlo, ang mga salitang tuloy, bunga nito, kaya naman ay nagpapahayag ng kinalabasan o kinahinatnan ng mga pangyayari. Kapag ikaw ay nagpapahayag o nagpapakita ng kinalabasan o epekto o maaring bunga ng isang pangyayari, yan ang pwede natin mga gamitin. Yung mga salitang tuloy, bunga nito, at kaya naman. Okay. Yan. Sige, tingnan natin ang halimbawa. Nagahari ang maling paniniwala sa kanyang puso. Bunga nito ay nagkagulo ang buong palasyo. Yun ang naging sabi. So, ibig sabihin, dahil sa mali niyang paniniwala sa kanyang puso, ano ang naging epekto? Okay, nagkagulo ang buong palasyo. Gumamit tayo ng panandang pangdiskurso na bunga nito. Okay, tama, Caitlin. Ba, nakikinig at nanonood talaga. Yan. Tingnan natin ang susunod na halimbawa. Okay. So, kapag, sakali at kung naman ang pwede nating gamitin, kung tayo ay nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan ng mga pangyayari. Okay, tulad ng maaring hindi matuloy ang parusang bitay sa iyo sakaling papayag kang pakasalan ako. Okay, dapat ito ay kondisyon. Kondisyon. Ang salitang kapag at sakali at kung ay nagpapahayag ito ng kondisyon, ha? Kondisyon, hindi kinalabasan. Okay, may pagwawasto tayo dito sa bahaging ito. Ito ay nagpapahayag ng kondisyon o kinalabasan. Kondisyon o merong posibleng pangyayari. Pag gumamit tayo sakali. Okay? Sige. Sige, tingnan natin, ha? So, meron tayong 4 na panandang pangdiskurso. Una, pag tayo ay magdaragdag ng impormasyon. Ikalawa, kapag tayo ay magbubukod o maghihiwalay. Ikatlo, kapag nagpapakita ng kinalabasan o epekto o kinahinatnan. At yung pang-4 natin, dapat may kondisyon. Halimbawa ay mamahalin kita, okay, mamahalin kita kung bibigyan mo ako ng sapat na oras. Diba may condition siya? Okay, yun yung matatawag nating kondisyon. Gumagamit tayo ng mga panandang pandiskursong kung, diba? Kapag, sakali. Okay? Sige nga, tingnan ko nga kung naintindihan bago tayo tumungo sa ating pagsasanay. Okay, tingnan ko nga, papuso naman sa mga naunawaan ng ating aralin ngayong hapon. Yan, pumuso na ng marami si John Rex. Okay, salamat sa papuso, John Rex Acosta. Sige, ayan, pumupuso na din. Ang dami ng pumupuso. Okay, gayon din. Nakaantabay pa rin sa atin si Sir Alvin Vianya. Talagang tumututok sa atin ngayong hapon. Yan, si Reniel, pumuso na. Pati mata ay pumupuso. Ibig sabihin, handa na sa ating pagsasanay ngayong hapon. Ha? Okay. Sige, kung handa na,
ito ang ating gagawin para sa ating pagsasanay. Kilalanin kung ano ang isinasaad ng mga panandang pandiskursong ginamit sa mga pangungusap. Titik lamang ang isulat. Isusulat natin ang A kung ang, sabi ni Elena, naunawaan po. Ayan, may papuso pa. Susulat niyo ang A kung ang ginamit na panandang pangdiskurso ay nagdaragdag ng impormasyon. B, kung ito ay nagbubukod o naghihiwalay. C, kung nagpapakita ng kinalabasan o kinahinatnan. At D, kung ito ay nagsasaad ng kondisyon o pasubali. Okay, sabi, magandang hapon po, Ma'am Teody Mecha Costales Tamayo-Mayo. Sabi niya, sagot tayo mga anak. Nakatutuwa naman po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagsubaybay sa ating itulay. Magandang hapon po. Okay, yan, pumuso na si Caitlin. Sabi ni Ma'am Teody, sagot tayo mga anak. Yan, sige po. Tandaan ang susulat lang natin ay titik. Laging bilang, pagkatapos isulat ang titik ng inyong sagot para alam natin kung anong bilang ang inyong sinasagutan. Handang-handa na si Jason. Gayun din si Caitlin, hindi bumibitaw. Talagang gustong matuto. Yan. Sige, tingnan natin. Handa na. Sige nga, konti pa lang yung pusong nakikita ko. Papuso sa mga handa na sa ating pagsasanay ngayong hapon. Ayan, si Elena. May puso na, nakangiti pa. Ayan. Sige, tingnan ko nga. Ayan, dami na pumupuso na talaga. Okay. Sige, simulan na natin. Tandaan ang mga titik. Okay, at yung mga panandang pang-diskurso natin. Sige, simulan na natin. Una, kapag sinunod mo ang lahat ng gusto ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan mo sa buhay. Ano kaya ang uri o gamit ng panandang pang-diskurso ang salitang may salungguhit na kapag? Sige nga, simulan na natin. Grade 10. Sumagot na si Rainiel. Sabi ni Rainiel, D. Tingnan natin, gayon din si Caitlin. Tingnan, sumagot na. Pati si Sir, nakikisagot. Si Sir Alvin, yan. Yan ang sagot. Tingnan nga natin kung tama nga sila. Pare-pareho ang sagot Si Chiro, si Elena, Eliza, Jennifer, Jason at Bianca. Gayon din si Sir, sabi D. Tama nga ba? Okay, D. Dahil nagsasaad ito ng kondisyon. Magagaling, husay, naunawaan. Tingnan natin. Ikalawa na tayo. Huwag na natin patagalin pa. Ikalawa. Maliban sa kanyang pagiging api, hinahamak din siya ng mga tao dahil sa pangit niyang itsura. Kapag gumamit, ano kaya ang gamit ng salitang may salungguhit na maliban? Tingnan ko nga. Kung nasabi, nangunguna talaga, nakikipagpaligsahan talaga. Okay, si Sir. Sabi ni Sir Alvin, B. Sabi ni Eliza, B. Ni Jiro, Bianca, B. Okay, John Rex, Jennifer, puro B. Tingnan ko nga kung tama. Lahat B. Okay, tama. Ito ay nagpapahayag ng pagbubukod o paghihiwalay. May dalawang tama na kayo. Nakakatuwa kayo talaga. Sunod, ikatlo na tayo. Mga aktibo talaga. Ikatlo. Kayang magsakripisyo ni Quasimodo. Wag lang matuloy ang pagbitay kay La Esmeralda. Ano kaya ang gamit ng panandang pangdiskurso nating huwag lang? Tingnan ko nga. Mukhang nag-iisip Medyo natagalan. Si Rainiel may sagot na. Ang sabi ni Rainiel, ito ay B. Sabi ni Alexis, B din daw. Tingnan natin. Mukhang nag-iisip yung iba, B. Sabi ni Bianca, ni Jiro, nag-B, nagsunura na, puro B na lahat. Sige, tingnan natin kung tama, B. Okay, magaling. Ito ay naghihiwalay o nagbubukod. Tatlo na, nakakatatlo na rin. Nakakatuwa kayo talaga. Wala pang mali, Sige, ika-4 na tayo. Sinuway nila Esmeralda ang lahat ng kagustuhan ng paring si Frollo. Bunga nito ay pinatawan siya ng parusang kamatayan. Tingnan natin, ano nga ba ang gamit ng bunga nito? Tingnan nga natin, nauna na naman, Nauna naman si Rainiel.
Okay, talagang keyboard master to eh. Okay, sabi niya si Caitlin, gayon din, Alexis, Bianca, John Rex, Rigor, Jason, Carla, Bianca, si. Si nga ba? Tingnan ko nga kung si. Aba, si nga. Ayan, mahuhusay ba? Wala pang mali ha? Okay, talagang mapupusuan mo talaga itong mga aktibong mag-aaral ng grade 10 na to. At pati guro na naririto ngayong hapon, nakikibahagi. Nakakatuwa po kayo. Sige, tingnan natin. Ikalima. Tama nakakaapat na kayo. 5 na tayo. Sa sobrang galit ni Quasimodo ay nagkagulo ang buong Paris. Pati mga inosente ay nadamay. Ano kaya ang gamit ng panandang pandiskursong pati? Tingnan ko nga, bilang 5. Ba, nauna na naman. Oo, si Rainiel, nauna na naman. Sinundan ni Bianca, ni Jennifer, ni Elena, John, Bianca, Rigor. Ba, ang bilis Ayan. Jason, ba? Sige, ang tamang sagot ay, okay, A, tama. Ito ay nagpapahayag ng pagdaragdag. Magagaling. Yan, tama ka din dyan, Daryl. Okay. Aba, 5 na tayo. Sa pang-6 na tayo ngayon. Siya ay sumasayaw sa harap ng Notre Dame at pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Okay, teka, may kasunod. Okay. So, may pagkukulang dito. Ang salitang may salungguhit dito ay at. Hindi nalagyan ng salungguhit ni Tutor Donna. Pasensya na. At. At tama naman kayo. Ito ay pagdaragdag. Nawala yung salungguhit na at. Pero natukoy ninyo kung anong panandang pangdiskurso ang ginamit. Very good. Diba? Tama yan. A. Panandang pangdiskurso, pagdaragdag. Yan. Tama. So, dito na tayo sa 7. Sa pilitang pinaako kay La Esmeralda ang kasalanang hindi niya ginawa. Sa kapinatawan ng napakabigat na parusa. Ano kaya ang panandang pangdiskurso na saka? Tingnan natin ang pang-7. Okay. Aba, mukhang nag-iisip ang pang-7. Aba, si Rainiel na naman ang nauna. Talagang si Rainiel. Mabilis si Rainiel, si John Keyboard, Rigor, Carla, tama din. Si Jiro, tingnan A din ang mga sagot nila. Tama nga tingnan natin kung tama nga A ang sagot. Saka daw ay A, tama. Pagdaragdag ng impormasyon. Magagaling. Nasa huling bilang na tayo, grade 10. Inakala ni Quasimodo na papatayin ng mga lumusog sila Esmeralda. Kaya gumawa siya ng paraan upang iligtas ang dalaga. Ang salitang may salungguhit dyan ay kaya. Okay, kaya. Okay, kung ang salitang may salungguhit ay kaya ang pang-8, kaya. Kaya gumawa siya ng paraan upang iligtas. Okay, ang dalaga. Kaya. Okay, ang sagot, tingnan natin. Ito ba ay nagsasaad ng okay, sabi, C. Okay, nagsasaad ba ito ng resulta? Aba, napunta doon yung C natin. Tama, kaya, nagpapahayag ng resulta o bunga. Okay, magagaling. Mga tama ang sagot. Yan, si John Rex, si Sir Alvin, si Lucky, yan. Si Noemi, tama kayo dyan. Yan, magagaling. Sige nga, clap, clap, clap para sa nakakuha ng lahat ay tamang sagot. Clap, clap, clap. Yan. Aba, talaga namang napapapalakpak sa inyo si Tutor Donna dahil sa kahusayang magsuri, kahusayan ninyo sa ating aralin ngayong araw. At syempre, okay, sa pagiging aktibo ninyo sa ating talakayan. Yan, bibigyan kayo ng matinding clap, clap, clap o palakpakan ni Tutor Donna. At syempre, palakpakan din ang inyong mga sarili. Aba, nakita ko dito si Ma'am Nenita Anihas. Nakikibahagi na naman, hindi sa atin bumitaw, di ba? Okay. Nakakatuwa. 8/8 si Alexis. Very good. Clap, clap, clap para sa iyo, Alexis. Si Carla, tuwang-tuwa.
Okay, gayon din. Sige. Okay lang, Caitlin, kung nakakuha ng 3. Yan. Ay, ng 7. Isa lang naman eh. Di bale, walang problema doon. Ang mahalaga, ikaw ay sumubok at natuto mo. Natutunan mo ang ating aralin. Palakpakan kay Rainiel, 18 daw siya. Okay, nandito na tayo ngayon sa 3, 2, 1. Alam niyo na, pag sinabing 3, 2, 1. Okay, 3. Ngayon, gusto kong malaman mula sa inyo, magbibigay kayo ng 3 mahalagang salitang natutunan mo batay sa aralin. Ano yung 3 salitang tumimo, tumatak sa isip mo? Okay, sa ating aralin. Tingnan ko nga. Yan, aba, pumapalakpak si Ma'am Nits. Yan. Salamat po, Ma'am Nits, sa papuso at pagpalakpak. O sige, tingnan natin. Ano ba yung 3 mahalagang salitang natutunan mo naman batay sa aralin? Ayan, si Rainiel talagang di talaga to nagpapahuli. Laging meron, alam na niya pag 3, 2, 1 eh. 3. Okay, sabi ni Rainiel, una, pananda. Ikalawa, pagdaragdag. Ikatlo, pagbubukod. Diba? Yan yung natandaan ni Rainiel. Very good, Rainiel. Tingnan pa natin ang iba. Baka meron pa silang 3 mahalagang salita na naalala o maaalala sa ating naging talakayan ngayong hapon. Ayan. Okay, 5, sabi ni Rainiel. Sige nga, tingnan natin. Yan, si Jason. Okay, sabi ni Jason, paggamit ng mga pananda at pang-ugnay. Okay, sabi, paggamit ng mga panandang pang-ugnay. Dire-diretso, no, Jason? Sige. Okay, meron pa ba? Sige, sunod. Dito na tayo sa 2. 2. Magbigay ng 2 gamit ng panandang pang-diskurso. 2 lang hinihingi ni Tutor Donna, ha? Kahit 4 yun. Okay, up 2. 2 gamit ng panandang pang-diskurso. Okay, tingnan natin. Sige, yan. Humabol pa si Jason. Sabi niya, ma'am, pang-ugnay, pagdaragdag. Okay, walang panghalit, Jason, sa nakaraan nating aralin. Bagamat natandaan mo, pwede naman. Okay, sabi ni Rainiel, pagbubukod, okay, at kinalabasan. Yun ang natandaan niya. Okay, si Alexis, pang-ugnay. Kulang pa ng isa, Alexis. 2. Okay. 2 gamit ng panandang pang-diskurso. Sabi ni Rainiel, pagbubukod at kinalabasan. Ano pa? Okay. Pagbubukod, kinalabasan, sabi ni Alexis. Pareho sila ni Rainiel. Ayan. Bukod dyan, di ba, meron pa tayong 2. Ang mahalaga, may natandaan tayo, di ba? Tatatak, baka kasi malimutan na naman sa susunod. Okay, 1 na tayo. 1, magbigay ng isang pangako kung paano mo gagamitin ang mga panandang pandiskurso. Humabol si Caitlin, kondisyon o kinalabasan, pagbubukod at pag-ugnay. Ngayon, 1 na lang. Anong maipapangako mo kung paano mo gagamitin ang mga panandang pandiskurso? Sige nga, tingnan ko nga. Okay, paano kaya gagamitin ng grade 10 ang mga panandang pandiskurso natin? Ayan. Sige, habang naghihintay tayo. Sige, ay... Okay. Okay, mahalaga ito upang alin? Gagamitin natin ito upang maipaunawa. Tama? Mas maging maayos ang ating paglalahad. Okay, wastong paggamit upang maging maayos at malinaw ang ating paglalahad. Sabi ni Rainiel, upang siguro maipaintindi natin. Tama? Maipaintindi at malinaw na maintindihan ng ating mga tagabasa at mga tagapakinig. Tama naman yun. Okay, yan ang pwede natin gamitin. Gamitin ito ng wasto para mas maging malinaw at maayos ang ating pagpapahayag. Di ba? Okay, mahusay, grade 10. Yan. Tingnan nyo, nakita nyo ba ang ngiti at kung gaano yung puso ni Tutor Donna sa ating naging talakayan at syempre sa inyong pakikibahagi ngayong hapon. Ganyan ang ngiti ni Tutor Donna at yung puso niya. Okay, tunay namang nag-uumapaw sa kasiyahan. Sige, papuso naman sa mga lahat ng mga
natuto ngayong hapon at nakibahagi? Katulad din ba kayo ni Tutor Donna, nagganyan ang ngiti at umapaw ang kasiyahan, gayon din ang kaniyang puso. Aba, ayan, ang dami ng like at puso. At natutuwa naman ako ngayong hapon sa ating naging talakayan. Tingnan nyo kamukha ba ni Tutor Donna? Sabi rin niya, ang daming puso. More pa, ma'am. Marami pa yan sa susunod. Mukhang nabitin si Elena no? Okay, yan. Sige. Dahil naunawaan ninyo, okay. At syempre, lagi kong naisipaalala din sa inyo, abangan natin tuwing Miyerkules ang lahat ng junior high school na itulay sa Filipino. Tuwing Miyerkules mula 1:00 hanggang sa ating oras, hanggang 4:20. Yan, sama-sama tayo tuwing Miyerkules upang matuto at makipagtalakayan. Yan. Okay, kung merong komento, suwesyon, okay, at nais na sabihin, naririto ang ating QR code, pwede nyo i-scan at ilagay at ibahagi ang inyong naging komento at suwesyon sa araw na ito, sa ating naging talakayan. Okay, sige. Siyempre, maraming salamat. At siya nagtatapos ang ating araw ngayong hapon. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita, grade 10, maraming salamat. Paalam!